katotohanan sa hotel CCTV video incident ni Sandro Mulak matapos pumasok sa room nila Jojo Nones at Dudy Cruz. Inilabas na ng mga otoridad ang kopya ng CCTV footage sa insidenteng kontrobersyal na issue ng rape case ng Sparkle actor na si Sandro Mulak. Sa pamamagitan ng impormasyong ipinakita ng National Bureau of Investigation o NBI, makikita ang detalyadong paglabas-pasok ng aktor sa kwarto ng dalawang akusadong GMA Independent Contract Workers na sina Jojo Nones at Dudy Cruz. Base sa impormasyong inilabas, nangyari nga ang insidente noong July 21 pagkatapos ng GMA Gala 2024. Sa CCTV footage, makikita na lumabas si Sando sa kwarto ng kanyang hotel 4:39 ng madaling araw. Kasunod nito ay naispatan naman siya na nagtungo sa kwarto ng hotel kung saan mismo ang mga akusadong sina Nones at Cruz 4:48 ng madaling araw. Makikitang tumawid pa ng kalsada ang aktor patungo sa kinaroroonan ng hotel ng dalawang akusado, kung saan magkatapat nga ang lokasyon ng hotel nila. Tumagal nga ng ilang oras at minuto bago muling naispatan si Sandro, kung saan 6:46 na ng umaga ito muling nahagip sa CCTV. Na lumabas sa kwarto ni Nones at Cruz at ilang minuto lamang ay nakabalik ito sa kanyang hotel. Ngunit ayon sa inilahad ng NBI, nang makabalik na ang aktor ay may kakaibang kilos na itong ipinakita. At ayon din sa hotel desk officer na naka-on duty noon sa hotel, medyo balisa na umano ang kilos nito. Nung papunta siya doon sa hotel na naka-check-in ang dalawang subjects, normal at relax ang movement ni Sandro. Pero after noong nangyari yung insidente ng pamomolest siya, makikitang nagbago yung kanyang kilos. Siya ay mabilis nang maglakad, balisa at parang distressed at very anxious. Bigla na lang siyang umupo sa tabi ng wall, fronting the elevator, kung saan inaantay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya. Sa salaysay pa ng otoridad na malinaw lamang daw na nagkaroon ng traumatic event at may nangyari talaga doon sa hotel, kung saan naroon din ang dalawang akusado. Bago pa man ang detalyadong footage na ito ng insidente, ay una nang kumalat ang ilang footage online, ngunit hindi ito malinaw. At nitong August 8 nang mapag-alamang nakipagtulungan ang hotels sa otoridad na ibigay ang CCTV upang makatulong ito sa pag-usad ng kaso. At nitong nagdaang araw lamang nang humarap na sa publiko si Sandro, kung saan ikinuwento niya ang nangyari ng panggagahasa sa kanya sa Senate hearing. Matatanda ang hindi pag-aanong maidetalye ni Sandro ang kanyang pagkwento sa nangyari dahil nasa trauma. Ngunit base sa kanyang salaysay, namanhid ang kanyang katawan ng painumin siya ng wine. At may pinasinghot pa umano sa kanya sina Nones at Cruz nang hindi niya alam. Dagdag pa niya na hinila umano siya sa kama ni Nones sa oras na nangihina na siya at tinanggal ni Cruz ang kanyang polo at doon na umano ginawa ang pangmomolest siya sa kanya. Malinaw umano sa CCTV footage na may trauma talaga ang aktor matapos ang insidente. At base na rin ito sa interpretasyon ng Behavioral Science Division ng NBI. Mismong nanggaling nga sa bibig ni Sandro na sobra ang trauma na kanyang naranasan matapos ang insidente. At inaming nahirapan siyang ilahad ito kaagad sa kanyang pamilya at mga otoridad. Kahit po si Papa ko, nahirapan po akong magsabi. Umiiyak po ako sa harap niya. Kasi napakahirap po tanggapin na binaboy ka. Hinaras ka, lahat po ng bagay na yon para ka pong inaapak-apakan. So parang nakakababa po, nagkakatakot po talagang magsumbong. Ako nga po, inabot ako ng 10 araw bago ako mag-report. Inamin pa ng aktor na natakot din siya na kung magsusumbong siya ay maaapektuhan ang kanyang karera sa showbiz. Mariing idiniin ni Sandro na inabuso siya ni Nones at Cruz sa kabila pa man ng todo deny ng dalawang akusado. We deny the allegations po. Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor, ang todo tanggi na sagot ni Nones sa pagdinig. Nilinaw pa nitong nag-uusap lamang sila sa mga nangyari sa GMA Gala, ngunit taliwas nga ito sa sinabi ni Sandro na hindi totoong nag-uusap lamang sila sa loob ng kwarto. Itinanggi nga nilang hindi nila inimbitahan ang aktor sa kanilang kwarto, ngunit base sa palitan nila ng text message ay pinapunta nga nila ito sa kanilang hotel room.
Patuloy pa ring pinabulaanan ng kampo ni Nones at Cruz ang mga alegasyong ibinabato sa kanila ni Sandro. At inilahad pa nila na hindi pa nila nakikita ang kopya ng CCTV matapos ito inilabas sa publiko. Iginiit nilang handa silang lumaban ng patas at sana ay huwag umano silang husgahan kaagad ng publiko habang hindi pa natatapos ang imbestigasyon. Nakatanggap nga sila ng negatibong komento sa karamihan ngayon dahil nasa ginawa nila sa aktor. Naggalit at nangdiri nga ang ilan sa kanila kung saan nag-ugat nga ito sa panghuhusga ng mga netizens sa kanila. Umaasa din ang kampo at pamilya ng aktor na makakamit nila ang hustisya at malalaman ng publiko ang katotohanan. Matatanda ang nagalit pa nga si Senator Jinggoy Estrada sa Senate hearing dahil todo tanggi pa rin ang kampo ni Nones at Cruz na hindi nila hinalay ang aktor. Sigaw naman ng mga netizens ngayon nang masilayan ang CCTV footage na inilabas ng NBI na kailangan umanong mapanagot ang dalawa sa ginawa nila sa aktor. Nagpaabot naman sila ng reaksyon base na sa nakitang video footage ng nasabing insidente at anila. Feeling ko hindi nagsisinungaling si Sandro. Napakalaking kahihiyan sa sarili niya na ipangalandakan ang ganung bagay. Sana makamit niya ang hustisya. Laban lang at mananaig ang katotohanan. Siyempre mag-iiba talaga yung kilos niya na trauma na yung bata. Nagkamali talaga sila ng batang minolestya, anak pa ng sikat na pamilya. Sa ngayon ay nakatutok pa rin ang karamihan sa magiging takbo ng kaso. Opisyal namang nagsampa na ng kaso ang kampo ni Sandro ngayon. Naging mas mainit pa nga ang laban ng magkabilang kampo dahil nasa hindi tugmang sagutan at todo pag-deny ng kampo ng mga akusado. Lalo na ang paglapit nila sa pamilya ng aktor na patawarin sila kapalit lamang ng charitable institution na nais ng aktor at pamilya nito. Sa pagdinig kamakailan ay hindi nga tinanggap ng pamilya ng aktor ang alok na inilatag ng mga akusado, na siyang mariing itinanggi pa rin nila sa harap ng publiko. Kahit pa man may pirmadong affidavit na ito. Nais na ilaban nga ng pamilya ni Sandro ang kasong ito upang matulungan na rin ang iba pang biktima. At walang kalaban-laban tulad ng nangyari sa aktor. Sinabi pa mismo ni Nino Mulak na hindi niya lubos maisip na magagawa ito ng isa sa mga kilala niyang writers na siyang nirespeto at pinakisamahan pa niya ng mabuti. Sa ngayon ay parehong palaban ang magkabilang kampo. Ngunit hiling ng karamihan ngayon ay sana manaig ang katotohanan. Ramdam naman ng mga taga-suporta ng aktor na unti-unti na nitong naabot ang hustisya. Dahil may matibay na ebidensya na nga silang panlaban. Sa bagong ebidensya na ipinakita ngayon ng NBI ay nagkaroon na ng pag-asa ang karamihan. Na siyang nakatutok sa isyong ito na nasa kampo umano ng aktor ang panalo. Ano ang masasabi nyo sa CCTV footage na inilabas ng NBI ngayon sa issue ng rape case ni Sandro Mulak? Just comment below.